So, ito ang ikalawang gabi ng anticipated simbang gabi, di po ba? Okay. Pero dahil ito'y bisperas ng linggo, ikatlong linggo ng Adbyento, ang ginagamit natin ay ang mga readings para bukas. Pero, kaya may magtanong, Father, pag nagsimba na kami ngayon, gabi na kasi ngayon ng Sabado, no? Bisperas na ng linggo, natupad na namin ba yung obligasyon na magsimba kada linggo? Ang sagot ko ay oo. Pero, kung ikaw ay gustong mag-nobena, di ba? Nagsimula kayo kagabi. Tapos itong second day, pag hindi kayo nagsimba bukas, sira ang nobena nyo. Yun lang. Okay? So kung gusto nyo buuin ang nobena nyo, kahit nagsimba na kayo ngayon, ay magsimba pa kayo bukas. No? So anyway. So napakaganda pong pagkakataon ito. Kaya nga, kanina nakikipagtalo ko. Kasi sabi ko, baka dapat suot ko na yung rose-colored or pink-colored chasuble, hindi puti. Pero sabi nila, kasi simbang gabi, puti. But dahil linggo na rin, in a sense, pwede ko rin gamitin yan. Pero sumunod na lang ako. Pero what is the meaning of the pink candle? That is the symbol of joy. No? Kaya nga ang tawag nila, the joy candle. Itong mga pangalan para sa mga candle, natatandaan nyo, the first candle, ang tawag nila is the hope candle. The second candle is peace. And the third is joy. Ewan ko sino nag-invento niyan. Nung bata ako, wala namang ganung pangalan. These 4 candles just mean the 4 Sundays of Advent. Okay? Pero maganda rin kasi pag binalikan yung mga pagbasa sa first Sunday, makikita nyo it's about hope. Sa second Sunday, itong second candle na ito, you will find the word peace. Actually, in the English second reading, the last word is peace. So it's okay, the peace candle. And today, the word joy or rejoice, magalak, malugod, appears many times in the readings. Ayaw ko nahalata ninyo. In the English, I counted at least 7 times. Pero dito sa Filipino, well, unang-una, yung antipona na sinabi ko kanina, galing sa sulat sa mga Philippians. Magalak ng palagian sa poon nating marangal. That's from Philippians chapter 4, verses 4 and 5. No? Darating ang hinihintay, ating pinanabikan, Panginoon nating mahal. Tapos yung response natin, sa poong Diyos, malulugod. That's a synonym of rejoice, magagalak. No? Kaya today is called, well, tomorrow is called Magalak Sunday, Gaudete. In Latin, Gaudete Sunday. Because we are to rejoice because of the hope that Jesus gives us, the peace that He gives us. No? Pero kung gusto niyo ng homiling maikse, alam ko gusto niyo. Babasahin ko mabuti ulit, no, for ang second reading. Kasi yan na ang homily eh. No? At titigil ako para magnilay kayo. Mag-recollection tayo maikling-maikli. No? Sabi, mga kapatid, magalak kayong lagi. Lagi daw, lagi. Kahit namatayan ako, yes. Kahit na-aksidente anak ko, yes. Paano yon? Well, ganyan tayong mga Kristiyano. Ang mga misteryo ng hapis ay hindi sumisira sa ating pananampalataya. O na-aksidente anak mo, at least hindi namatay. Father, yung namatay kong lola, well, we have hope that because she believed in Christ, she is already on the way to heaven. No? We pray, we have Christian hope. We are not sure, absolutely sure, but we have the certainty of Christian hope. Tapos, sabi, maging matyaga sa pananalangin. Araw-araw ba tayong nananalangin? Dapat at least morning, evening, tapos before and after meals. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Lahat daw ng pangyayari pagpasalamat. Tingnan ninyo ang 2023. Lahat ng pangyayari, kahit paano, kahit mabigat, madilim,
somehow, merong grasya pa rin. No? Sapagkat yaon ang ibig ng Diyos daw, magpasalamat sa lahat ng pangyayari. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Anong mga hadlang na nilalagay natin? Kaya sinasara natin ang puso natin sa Espiritu Santo. Meron ba tayong ayaw ipatawarin? Meron ba tayong ayaw ihingi ng tawad? Pero Father, masama talaga ginawa niya sa akin. Okay lang, pero pwede nating patawarin. Ano ibig sabihin ng pagpapatawad? Lord, kahit natutokso akong humingi na parusahan mo yung taong ito, hindi. Ang gusto ko, Panginoon, bendisyonan niyo siya, pagpalain niyo siya, upang matupad ang kalooban niya mo sa buhay niya at sa buhay ko. You wish him well. No? Like for example, there are people in government whom I and former government, whom I'm very, very upset about. But I pray that the Lord will bless them. No? There's also a family who has robbed the Philippines. Everybody knows it. But the Supreme Court, for some strange reason, has acquitted them. So I'm very upset. But I forgive. I pray for them. I pray that the Lord will bless them and convert them. Okay, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng mga kasamaan, lahat ng uri ng kasamaan. Iuwi nyo ito, i-reflect ninyo. Mahanap nyo naman ito sa awitatpapuri.com. Lahat ng mga reading sa misa, meron pa nga recording, babasahin sa inyo lahat ito. No? awitatpapuri.com, sulat nyo na. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Anong kabanalan ang hinihingi ng Diyos sa iyo? Ikaw na ama, ikaw na ina, ikaw na anak. Anong kabanalan? What holiness? What sanctification? What virtue? What fruit of the Holy Spirit? The fruit of the Holy Spirit, Galatians chapter 5, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, meekness, self-control. Anong bunga ng Espiritu ang sana ay magbungan lalo sa inyo? At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo nating katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. So anong bahagi ng ating Espiritu, kaluluwa at katawan ang nais ng Panginoong ialay natin sa Kanya sa Belen? Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. We believe that the Lord called us to be Christians, to be followers of the Christ. No, maging tapat na tagasunod kay Kristo. Buksan natin ang ating puso sa ilaw na sinabi ni San Juan Bautista, the light of the world. No, Jesus, who is the light, and we are supposed to carry that light within us. One last point. Kaya gusto ko po ang mga parol, tsaka mga Christmas lights. Alam nyo ba, napakagandang kahulugan yan? Bumaba na ang langit, na mapipitas mo na ang mga bituin. Bakit? Dahil ang hari ng langit ay nagkatawang tao, nakiisa sa atin. Alam niya ang mga pinagdadaanan natin. Hindi natin pwedeng sabihin, oh, ang galing-galing nyo, Diyos, na magsalita. Mahalin nyo ang inyong kapwa. Bakit? Father, Lord, kilala mo ba yung kapitbahay kong nakakainis? Alright? Lord, alam mo ba yung anak kong suwail? Yung asawa kong matigas ang ulo? Madali ka magsalita kasi nandiyan ka sa langit. Pero hindi natin masusumbutan ang Lord ng ganon. Dahil siya ay nakiisa sa atin. Dumaan siya sa gutom, sa sama ng loob, no? Lahat ng bagay, dinaanan niya, pati kamatayan, liban lang sa kasalanan. Hindi siya nagkasala kailanman. No? At binibigyan niya tayo ngayon ng pakikibahagi sa kanyang makadiyos na puso at liwanag. No? So tuwing nakikita natin ang parol at mga Christmas lights, si Jesus ang dapat nating maisip.
Ang liwanag na bigay niya na sinabi ni San Juan Bautista ay narito na. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya.